In this video, pag-usapan natin yung SSS Emergency Loan, maging yung araw o buwan kung kailan natin to dapat bayaran. Lalo nakalagay dito na yung amortization ay mag-start pa after 6 months. Talakayin natin. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. May mga ginawa na kaming video tungkol sa emergency loan dito sa SSS. Pero mas linawin natin kung kailan ka nga ba dapat talaga magbayad, especially kung kailan ka nag-loan. Sa pag-apply ng SSS Emergency Loan, tandaan natin na babayaran ito sa loob ng 30 months. Pero yung unang 6 na buwan nun ay magiging palugit na lang siya. Nakalagay dito na ang loan ay babayaran nga ng 30 months o ng 30 buwan, pero yung unang 6 na buwan ay magsisilbing pahinga. Ang tawag dyan ay 6-month moratorium simula nung nag-loan ka sa SSS. So kumbaga, ito yung calendar natin ng 2026. Kung nag-loan ka ng January, mag-i-start yung moratorium the following month, which is Feb. Yan yung unang bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun yung pahinga. At magbabayad ka pa talaga sa August. So pag nagbayad ka dito, walang penalty. At ang maganda pa dyan, ang deadline ng payment ay sa susunod na buwan pa talaga, which is September, yung last day ng September. Note. So kung mapapansin niyo, kung January kayo nag-loan, September pa talaga yung pinaka-deadline. Kumbaga, kung pag-uusapan natin yung deadline ng payment, higit sa 6 na buwan yung pahinga natin sa pagbabayad sa SSS. Lalo kung isa kang voluntary, self-employed, or OFW na ikaw yung nag-i-initiate ng payment. Pero para sa mga empleyado, kusa itong kinakaltas. That's why, pwede ikaltas agad sa inyo as early as August. Pero again, kahit August yan kinaltas, nagkaroon pa rin ng 6-month moratorium na tinatawag. At yan ay mismo sa memorandum or sa pinoblish na article dito sa SSS Emergency Loan. Kung saan ang halimbawa nila dito ay kung nag-loan ka nga ng December, July naman yung payment niyan. Pero ang deadline pa talaga ay the following month ng August. So isa-isahin natin. At katulad ng sabi natin kanina, kung August naman yung payment, ang deadline niyan ay September 30 pa. Kung September naman yung payment, October 31 pa talaga yung pinaka-deadline. At kung sakaling nag-fall ng Saturday, Sunday, or holiday, ang pinaka-mangyayari ay kung ano man yung araw, yung sumunod na araw, kahit the following month pa yon, doon papasok or yun yung pinaka-magiging deadline mo ng payment. And of course, sa pagbabayad niyan, dapat magkaroon ng PRN na pwedeng makuha sa SSS. Pwede nyo rin i-explore yung sa SSS online payment kasi from there, pwede nang mag-generate ng PRN. So ito yung actual na listahan. Katulad ng sabi natin kanina, kung January, ang loan date mo or loan month mo, August pa talaga yung payment. Pero kung Feb naman, yung pinaka-loan month mo, September pa yung payment, pero October 31 pa yung deadline. So katulad nito, bilangin natin kung Feb ka nag-loan, March, ito yung umpisa ng 6-month moratorium, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang payment pa talaga ay September, na ang deadline naman ay October 31. Pero dahil Saturday yung October 31, ang pinakamagiging deadline na niyan ay November 3. Kasi yung 1 and 2 ay holiday naman. So ito yung pwede nating maging guide. Merong notes dito kung kailan talaga yung last day of payment. Dito naman sa third line, kung March ang pinaka-loan month natin, mapapansin ninyo na kahit ang deadline of payment ay November 30, magiging December 1 yung pinaka-deadline kasi yung November 30 ay holiday. So pag chinek natin, holiday nga siya, papatak na December 1 pa yung payment. Kapag naman April yung loan month natin, ang pinaka-mangyayari ay ang magiging payment natin ay next year na. Kasi yung 31 ay magiging holiday siya. And then January 1, holiday na naman. Tapos pumasok na yung weekends. That's why sa January 2027 na yung pinaka-payment. So sana naging malinaw sa listahan na ito kung kailan nga ba ako nag-loan, kung kailan yung payment month niya, at kailan talaga yung pinaka-magiging deadline para nga naman maiwasan natin yung mga penalty. Pero tandaan na dapat qualified muna kayo, merong at least 36 monthly contributions, kung saan in the last 12 months merong 6 na buwang hulog para ma-consider na active pa rin kayo. Para sa mga empleyado, siguraduhin lang na updated yung employer o yung kumpanya ninyo sa pagbabayad ng contributions sa SSS. Pwede kayong mag-check sa kanila at ipaalam na mag-loan kayo ng emergency loan. Para naman sa mga self-employed, voluntary, non-working spouse at OFW, siguraduhin lang na yung last na 6 na hulog ay nasa existing na category.
lalo kung kakapalit nyo lang from employed to voluntary. Pero kung hindi naman kayo nagpalit ng category in the last 6 months or in the last 6 monthly contribution ninyo at nangyari yun in the last 12 months, wala naman magiging problema. Bukod pa dyan, dapat nakatira sa Pilipinas kasi ang declaration ng National State of Calamity is within the Philippines nga. Wala pang final benefit kung saan wala pang pensyon na nakukuha, mapa senior man yan or permanent total disability. Dapat din hindi lalagpas sa 65 years old, walang past due na loan, walang restructured, at walang record ng panloloko or fraud sa SSS accounting nyo, updated din ang account at dapat merong disbursement account kung saan doon itatransfer yung perang ilaloan ninyo. Hindi lang para sa loan ang disbursement account, kundi maging sa mga benepisyo na makukuha natin sa kanila. Mapa maternity, unemployment, sickness, at iba pa. So para makapag-file, pwedeng i-check sa website mismo ng SSS. Katulad nito, balik lang tayo, dapat nasa SSS website, that's sss.gov.ph. Kung matatandaan ninyo, diniscuss natin yung qualification o paano malalaman kung pwede ka nga bang mag-loan. Pero sa pamamagitan ng SSS online account ninyo, pwede na agad i-check kung ano yung dapat inyong gawin just in case na hindi kayo qualified. Or baka mamaya hindi pa pala pwedeng mag-renew. Mag-login lang gamit yung user ID and password. Click sign in. At pumili sa dalawa, pwedeng PIN na matatanggap via text or time-based password. Pinili ko yung time-based para hindi na ako maghihintay ng text from SSS. Lalo kung sa lugar ninyo ay hirap yung signal or nade-delay yung pagkapadala ng OTP. Pero ulitin ko lang na kahit alin sa dalawa, pwede kung ano yung mas komportable kayong gamitin. So, enter ko lang dito yung code. Click login. At ito na yung SSS online account ko. Ang gagawin ko ay agree lang tayo dito. Mula sa loans, merong calamity or emergency. Click natin yan. At katulad nito, nagkaroon ako ng error na yung home address ay in-update lamang after the event calamity date. So, may mga restriction pa pala sila na nakalagay na pwede nating ma-encounter. Depende na rin sa account natin sa SSS. Sa case ko, nag-update ako ng home address, sabi daw, after the calamity event date. At dineklara itong National State of Calamity ng November 2026. So sa inyo, hopefully walang error. Again, pumunta lang kayo sa loans, calamity emergency, at pwede na mag-proceed sa pag-apply ng loan. Pwedeng ganito agad yung makita ninyo, mag-a-apply muna kayo. At dahil meron na akong bank account sa SSS, pwede na ako mag-proceed sa pag-loan. Click lang yung next at makikita nyo yung disclosure. Dito sa disclosure, malalaman ninyo kung kailan ba talaga dapat kayo magbayad ng loan, magkano rin yung interest na i-apply sa inyo, at kapag okay na, pwede nang i-check at mag-proceed na sa mga succeeding steps na makikita ninyo sa website ng SSS, or pwede rin naman gamitin yung mismong phone ninyo para ma-access itong website or yung mobile app nila. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-share ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!